Hello, hello, hello mga Tarot Loves! Welcome sa Ren Soul Tarot Channel, ang inyong buwanang gabay mula sa baraha. Kung gusto mong malaman ang enerhiya ng darating na mga araw, mapa love, career at health man yan. Tara, silipin natin yan dito sa inyong paboritong tarot tambayan. Kamusta mga minamahal kong Sagittarius? Welcome sa ating monthly money tarot reading, kung saan malalaman mo kung ano ang gabay ng universe pagdating sa career at kaperahan mo ngayong buwan. Handa ka na ba? Tara, samahan niyo kong tingnan kung ano ang sinasabi ng mga baraha para sa iyo, Sagittarius. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong lingguhang gabay sa pamamagitan ng pagpili ng isang set ng baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Pero bago iyan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe, ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. At para sa iyong reading, sa harap mo ay may tatlong set ng card. Set 1, Set 2, at Set 3. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuition. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ka ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong ninanais na card. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng set number 1, narito ang mga card na iyong napili. The Nine of Wands. The Ace of Pentacles. The Page of Wands. The Tower. Ang una kong napansin dito sa Sagittarius ay ang Nine of Wands. Sa card na to, may lalaking halatang pagod na. May sugat sa ulo, pero alerto pa rin. Nakatayo pa rin kahit sugatan. Ito ang energy mo ngayon, Sagittarius, pagdating sa pera. Ang dami mo ng pinagdaanan, utang, gastos, paulit-ulit na hamon, pero hindi ka sumusuko. Fighter, Sagittarius. Ramdam ko yung katatagan mo. Hindi ka basta bumibitaw kahit parang nauubos ka na. Pero heto na, Sagittarius. Kasunod ng pagod ay bagong simula. Ace of Pentacles. Ang Ace, yan ang simula ng isang bagay na exciting. At dahil Pentacles ito, konektado talaga sa pera, negosyo at seguridad. Mapapansin mo sa card ang isang kamay mula sa langit. May hawak na gininto ang barya, simbol ng opportunity. Ibig sabihin, Sagittarius, may paparating na pagkakataon na kayang magbigay ng financial na tagumpay. Pero tandaan mo, Sagittarius, parang binhi ito. Kailangan mo munang itanim, alagaan, at pagtrabahuhan. Ngayon, kaya pa tayong patindihin ng reading na to, Sagittarius. Lumabas din ang Page of Wands. Isa siyang lalaking may hawak na wand. Parang sabik magsimula ng bagong adventure. This is your inner fire, Sagittarius. Yung likas mong pagiging risk-taker, explorer at optimist. May paparating na idea or plano na exciting. Pwede itong small na negosyo, sideline,
o creative racket na matagal mo nang gustong simulan. Pero kailangan mo ng lakas ng loob at diskarte dito ha. At ayun na nga Sagittarius. The Tower. Huwag kang matakot agad. Oo, kilala tong card na to bilang card ng sudden change or distraction. Pero hindi ito parusa ha. Paglilinis ito. Isipin mo yung tower bilang mga luma at bulok na paniniwala o sistema mo sa pera na bigla na lang magigiba. Kung dati ay puro bahala na, ngayon mapipilitan kang ayusin ang budget, harapin ang utang o baguhin ang mindset mo. Oo, medyo stressful sa umpisa, Sagittarius. Pero ito ang paraan ng universe para kalugin ka, para matauhan at bumangon. So anong sinasabi ng kabuuang reading na to? Sagittarius, nakikita ko na matagal ka nang lumalaban. Pero darating ang point na kailangan mo na talagang bitawan ang hindi na para sa'yo, kahit pa masakit. Sa pagbitaw mo, bubuksan mo ang sarili mo sa bagong oportunidad. Isang simula na grounded at practical at may kasamang panibagong apoy ng inspirasyon. Pero para makarating ka doon Sagittarius, kailangan mo munang payagan ang tower na alisin ang hindi na totoo. Hindi ito dahil sa pinaparusahan ka Sagittarius, kundi dahil nililinis ang daan mo para sa mas matibay, mas totoo at mas matatag na pundasyon. So Sagittarius, huwag kang matakot sa gulo. Kasi sa gitna ng pagkasira, doon sumusulpot ang liwanag. Ang tanong, handa ka na bang harapin ito? At para sa mga pumili ng set number 2, ang mga card na iyong napili ay the Eight of Swords, the Chariot, the Tower, the Two of Swords, Sagittarius, huminga ka muna ng malalim dahil ang barahang bumukas ngayon para sa iyo ay hindi basta-basta. Malalim, matindi, pero may liwanag sa dulo. Nasa harap natin ang Eight of Swords, the Chariot, the Tower, at Two of Swords. At lahat ng ito, nagsasalita ng isang napakalakas na mensahe tungkol sa iyong kaperahan. At higit sa lahat, sa mindset mo pagdating sa pera. Sa simula ng reading na ito, ramdam na ramdam ko ang pagkakakulong mo. Hindi pisikal, kundi mental. Sa Eight of Swords, makikita natin ang isang babae na nakatali at nakapirin, napapaligiran ng mga espada. Pero kung titignan mo ng mabuti, hindi siya talaga nakakulong. Pwede siyang lumakad palayo. Ibig sabihin Sagittarius, maraming parte ng kasalukuyang sitwasyon mo sa pera ang galing sa sariling takot, doubt, at yung feeling na wala akong magagawa. Pero teka, may magagawa ka Sagittarius dahil lumitaw ang The Chariot. Ang Chariot ay simbolo ng victory over challenges. Tingnan mo yung karwaheng hinahatak ng mga Sphinx. Pero tignan mo, sa kabila ng paghatak sa kanya, hawak pa rin ng warrior ang direksyon. Sagittarius, ito ang paalala na kahit pasabay-sabay ang gastusin, kahit feeling mo hinahatak ka ng maraming obligasyon, nasa iyo pa rin ang manibela. Hindi ka helpless. May choice ka, may lakas ka, at higit sa lahat, may direksyon kang pwedeng piliin, Sagittarius. Pero, the Tower, ayan na, Sagittarius. Ito ang card na kinatatakutan ng marami. Pero paborito ko to sa readings pag pera ang usapan. Dahil kahit masakit sa una, ito ang pagbagsak ng mga bagay na matagal nang hindi totoo, hindi na matatag. Kung may business kang pinanghahawakan na palaging palugi, o may pattern ka sa paggastos na alam mong hindi sustainable, Sagittarius, the Tower is telling you, it needs to go. Hindi para ipunish ka, kundi para linisin ang daan para sa mas totoo at mas matibay na pundasyon. Minsan kailangan talagang may gumuho para maitayo ang bahay na mas matatag. At dito pumapasok ang Two of Swords Sagittarius, isang babae nakaupo, nakapiring ulit, at may dalawang espada sa magkabilang kamay. Alam mo ang simbolism nito Sagittarius? Urong sulong. Yung pagtangging mamili, dahil pareho kang takot sa parehong options. Kaya Sagittarius, ikaw na lang ang hindi pa nakakapili.
Pero ang universe, ready nang ipakita ang tamang daan. Kaya ang tanong, pipikit ka pa ba? Ngayong nakita na natin ang buong reading, alam na natin ang cycle Sagittarius. Feeling stuck, pero may power ka pa para bumangon. May guguho, pero para rin yon sa paglaya mo. At pagkatapos ng lahat, ikaw ang pipili kung mananatili ka pa rin sa takot o lalaban ka para sa financial freedom na deserve mo. Paalala lang Sagittarius ha, ang pera ay enerhiya. At ngayon, tinatawag ka ng enerhiyang ito para gumising. Hawakan ang manibela, wag nang magpanggap na wala kang choice. Dahil ang totoo, lahat ng kailangan mo, nasa loob mo na. Oops! Teka muna, bago tayo magpatuloy, narito na ang ating mga best commenter of the month. Shout out nga pala sa inyo, Jenna Sarate, Flora Romano at Shine Pendon. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay at pag-comment. Kaya ikaw na nanonood ngayon, kung gusto mong ma-feature sa next video bilang best commenter, comment lang ng comment. Malay mo, ikaw na ang susunod na babatiin ko rito. Okay, lika na. Balik na tayo sa reading mo. At para sa huling set ng card, ang set number 3, narito ang iyong mga napili. The Five of Swords. The Fool. The Knight of Swords. The Four of Pentacles. Nakikita ko rito sa Sagittarius na may desisyon kang papasukin na may kaugnayan sa pananalapi mo. Desisyon na may bahid ng kompetisyon o di kaya'y sapilitan. Sagittarius, ang desisyon mo na ito ay magdudulot ng di pagkakaunawaan sa isang tao o kung sino mang yang mga tao sa paligid mo. Kasi sa Five of Swords, makikita natin ang isang lalaking tila panalo, hawak ang mga espada ng mga natalo. Pero kung tititigan mo ang mata niya, hindi siya masaya. Sagittarius, may pinapahiwatig ito. Baka sa kagustuhan mong makaangat sa pera o trabaho, basta naman makalimutan mo ang epekto ng diskarte mo sa iba. At kasunod nito, Sagittarius, lumitaw ang The Fool. Tingnan mo ang card na ito. Isang kabataang lalaki na may dalang maliit na bag at tila masayang-masaya habang naglalakad. Sa paanan niya ay bangin, pero hindi siya natatakot. Kasama niya ang isang aso na tila nagpapaalala sa kanya o nagpapasigla. Sagittarius, maaaring ito ang magiging dahilan ng di pagkakaunawaan mo sa paligid mo. Gagawin mo yung desisyon na yan nang walang pakundangan. Hindi mo iniisip kung ano ba ang kahihinatnan ng gagawin mo na ito. May excitement ka, oo, pero paalala lang, may panganib din ito. Ang bangin ay paalala na sa bawat hakbang mo ay dapat maging aware ka lagi. Ang aso naman sa kanyang tabi ay nagmemensaheng mag-ingat ka. Ito naman ang kumakatawan sa mga tao sa paligid mo na palaging nagpapaalala sa iyo sa mga desisyon mo sa buhay. O ayan, Sagittarius, isa pa ito. Isang warrior na sakay ng kabayo, mabilis ang takbo, tila walang alinlangan. Hawak niya ang kanyang espada, nakataas, handang sumugod. Sa likod niya, may mga ulap na tila may bagyo, ngunit hindi siya natitinag. Iyan ang Knight of Swords. Walang takot, diretso, determinado, at minsan, medyo padalos-dalos. Sagittarius, ito isang babala at paalala. Sa isang banda, may matinding momentum ngayon pagdating sa iyong financial goals. Maaring may ideya ka na gustong simulan, negosyo, investment o bagong trabaho. At ang mensahe ng barahang ito, go for it, pero with strategy. Ang kagustuhan mong sumugod ay naroon, pero ang tanong, handa ka ba talaga? Ang warrior sa card ay hindi tumipingin sa paligid, nakatutok lang siya sa unahan. Maaaring nangangahulugan ito na baka masyado kang nagmamadali. Baka may mga detalye kang hindi nabibigyang pansin at baka masyado kang agresibo sa mga financial decision mo.
Para sa huling card mo, Sagittarius, lumitaw ang Four of Pentacles. At habang tinipingnan natin ang card na ito, unti-unti nating naiintindihan ang mas malalim nitong kahulugan sa usaping pananalapi. Makikita natin sa baraha ang isang lalaki, nakaupo, mahigpit ang pagkakakapit sa isang gintong pentacle sa kanyang dibdib. Isa pa ay nasa kanyang ulo at dalawa sa kanyang mga paa. Sa unang tingin pa lang, makikita mo na ayaw niyang bitiwan kahit isang barya. Alam mo na, Sagittarius, ito na ang card na nagpapaalala sa'yo na huwag kang basta-basta magpakawala ng perang pinaghirapan mo. Maging matipid ka, Sagittarius. Sagittarius, simple lang ang mensahe ng mga card na ito sa'yo. Iwasan mong magsimula ng di pagkakaunawaan sa paligid mo dahil lang sa isang padalos-dalos na desisyon sa pera o trabaho mo. Maging maingat ka sa pera mo para hindi masayang lahat ng pinaghirapan mo. At ayan na nga, Sagittarius, ang iyong tarot money reading para sa mga araw na ito. Sana'y nakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung naka-resonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Ren's Soul Tarot Channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na readings. Ingat ka palagi, Sagittarius!